Magandang araw sa inyong lahat at ituturo ko sa inyo sa araw na ito kung paano gumawa ng binhi ng kabuting saging. Una, kumuha tayo ng tuyong dahon ng saging at putulin natin siya ng 12 inches gaya nitong aking pinapakita sa inyo. Yan o. Yan. Ganyan yung pagputol natin at isako natin. Pagkatapos ibabad natin siya ng 3 oras lang. Pwede kayong magbabad kung malit lang yung gagawin ninyo, pwede naman sa batya o kaya timba lamang. At pwede naman kayong gumawa ng 5 piraso lang na binhi o kaya 6 na piraso. Pwede na doon sa timba, pero pag maramihan ay ganito yung gagawin ninyo. Ibababad natin siya sa drum. At kung malit lang, pwede na yung batya o kaya timba. Pagkatapos natin siyang maibabad ay patiktikan natin siya ng 1 oras at pag wala nang tumutulo ay ganito ang gagawin natin. Atin siyang putol-putulin sa maliliit na piraso para sa ganon ay kasya siya at yan na rin may spread natin pag itatanim na natin. Pagkatapos natin siyang mahiwa-hiwan ng maliliit na piraso ay atin naman siyang lalagyan ng lime. At nasa inyo na kung malit lang, lagyan nyo pa rin ng lime. Kung wala naman ay okay lang naman. At pwede na ganun na ilagay na natin sa plastic bag. At kung maramihan, ganito naman yung gagawin natin. Pwede rin optional na maglagay ng kunting darak. Pero kung wala naman ay pwede ng purong dahon ng saging. At pagkatapos ay kumuha tayo ng plastic. Pwede naman yung plastic ng asukal o basta makapal na plastic. At ilagay lang natin siya sa plastic, isiksik natin at nasa inyo na kung marami o maliit. Pero pag ganito naman sa aking ginagawa, ito ay nasa 500 grams ang laman niya. At itong gamit ko na plastic ay 6x10. At pwede kayong bumili sa mga bilihan ng plastic. Pagkatapos ay lalagyan natin siya ng rubber band. At kung pwede naman na lagyan na natin siya ng PVC neck sa ganito bago natin siya ipapasteurize. Pero sa akin ay ginawa ko muna ay nilagyan ko siya ng rubber band. Bali, 4 lang na ikot. Tapos ipapasteurize natin siya ng 4 na oras. Bali may tubig yan sa loob, konti, tapos may patungan ng mga binhi na ginawa natin. Ganon din yung gagawin ninyo pag maliit lamang sa lalagyanan. Basta kung may available sa inyo kung anong lalagyanan. At pagkatapos palamigin natin siya ng ilang oras. Pag malamig na, itataniman na natin siya. Kumuha na rin tayo ng kabuting saging. Kung mayroon tayong tanim na kabuting saging o sa wild, mayroon kayong nakita na kabuting saging na tumubo sa sagingan, ay atin siyang kukunin. Pag wala naman ay pwede naman kayong bumili sa akin ng F0 at yun yung ating isasalin. Pagkatapos na lahat siyang mapalamig ay lalagyan natin siya ng PVC neck. Itong PVC neck ay ito yung PVC na tubo na plastic na kulay itim. Kung wala naman, pwede naman yung takip ng mga soft drinks na malalaki. At bali, i-sterilize din natin yung ating gagamitin na ganito na aking ginagamit. Bali, yung gagamitin natin na matulis na bagay, katulad nito ay atin siyang sterilize gamit ang alcohol. Yan, pati yung kamay natin para sa ganon ay hindi makuntam yung ating gagawin. Bali, sa gitna lang yung ating ilalagay para sa ganon hindi magkaroon ng green mold. At lagyan natin siya ng bulak para hindi pasukan ng maliliit na insekto. Kung pang tanim-tanim naman, lagay lang kayo ng tela. Ayan, maggupit kayo ng tela. At after ng 15 days ay ito na fully ramified na at pwede nang itanim. At ito pwede na rin siyang ipadala. At pagkatapos natin siya makagawa ng binhi ng kabuting saging, mag-prepare naman tayo para sa ating pagtataniman. Magbababad tayo ng daon ng saging ng 4 na oras at mag-prepare rin tayo sa pagtataniman natin. Kung gusto ninyo madoble yung inyong
patubo ay pwede kayong gumamit ng vermicast na patungan o kaya yung protein bags ng oyster mushroom na luma na. Yun yung ilalagay natin bago natin ilagay yung mga dahon ng saging. Sa ganong pamamaraan ay madodoble yung ating aning kabuting saging. At ang gamit natin na dahon sa gitna dapat yung madre cacao o malunggay. At ang paglagay lang ng binhi ay nasa gilid-gilid lamang. At ang kapal ng bawat layer na nakikita ninyo ay nasa 4 inches ang kapal. Pag malamig ang panahon na katulad ng December, January, February ay dapat nasa 7 layer yung ating gagawin at nasa 3 meters. Para sa ganun ay ma-maintain yung init o kaya 2 meters. Pagkatapos natin siyang mataniman ay lalagyan din natin siya ng plastic. Para sa ganun ay hindi siya matuyo at yan na rin ma-maintain yung moisture. Yun yung ating last na gagawin pagkatapos natin siyang ma-arrange na katulad ng ganito. At pwede kayong gumamit ng mga plastic na pinagdudugtong-dugtong kung walang mahabang plastic. At basahin nyo lamang ito para sa ganun ay magdikit-dikit siya. Pagkatapos ng 7 days ay mayroon na siyang amag na makikita kayo katulad nito. Ganito yung amag ng kabuting saging, yung parang may sapot-sapot. Pagkatapos ay pasisingawin natin siya ng 30 minutes o kaya 5 minutes. Pagkatapos ay ito na ay pwede na tayong mag-harvest ng kabuting saging. Pagpatulis na ay pwede na natin yang harvestin. At wag nyo nang paabutin ng isang gabi dahil bubuka na yan. Pag nakita nyo nagbitak na rin sa may dulo niya ay pwede nang i-harvest yan. At kung nakaabot ka sa dulo ng video ito, huwag mong kalimutan na mag-like and share sa ating video ito at mag-comment sa baba kung taga saan ka para sa ganon ay may chance na ikaw ay isa sa akin mapili na padadalhan ng binhi ng kabuting saging sa buwan na ito, sa December na ito. At nang sa ganon ay makapagtanim ka na rin ng kabuting saging gaya nito. At kung maraming dahon ng saging sa inyong lugar ay pwede ninyong gawin ito. At salamat sa inyong patuloy na suporta sa akin. Bilang pagpapasalamat ay magbibigay tayo ng free na binhi ng kabuting saging sa buwan na ito. At salamat sa inyong suporta. At ganyan yung makikita ninyo na itsura ng kabuting saging na pwede nang i-harvest. Pag nakita nyo na medyo lumalabas na, nagbitak na sa dulo niya ay pwede nang i-harvest. Ganyan. At salamat at God bless sa inyong panunood.